natin. Mag-i-interview tayo ng isang singer at composer pa. Sino? Si Ma'am Marjorie Petty. Oh? Oo. Tagasan siya? Wait lang. Kibungan. Oh, Kibungan. Yeah. Hello everyone. I am Marian. And I am Mary Joy. And we are the host for this interview. And This is Cordillera Beats. How did you begin your journey as a singer or composer? And what drew you to Cordilleran music po? Paano po kayo nagsimula? I started since I was a kid. Mga nasa 5 years old yata ako. Doon ako nag-start kumanta. Pero yung pag-start ko ng pag-record or as a Cordilleran artist, nag-start ako nung 2010. Yata. Baka mali ako. 2010 ako nag-start. Okay po. So, next question po is, Can you tell us about one of your songs and the story behind it? Yung Okay. mga composed songs po ninyo. Isa lang, no? Yes, Isa lang sige song. po. Yung gusto kong i-share na song is yung Angap. Alam niyo ba yung Angap? Have you heard about that song? Yeah. Hindi po. La! Yung Angap kasi, parang malaki kasi yung impact nun sa akin. Kasi, nung nasa Korea ako, dun ko na sulat yung kantang yun. That was during the pandemic. Yan. Nung pandemic kasi, dun ko nakita yung value ng life. That life is very, very, very short. Na kahit pala anong estado mo sa buhay, mayaman ka, mahirap ka, may pinag-aralan ka, wala. May sakit ka, wala kang sakit. Pag kinuha ka talaga ng kamatayan, wala kang magagawa. So I came up with a song na dun ko sinasabi yung ibig sabihin ng life na kahit pala meron ng lahat sa'yo kung wala kang humbleness sa buhay, wala kang God din sa buhay. Kasi God naman is yun yung nagtuturo sa atin to be humble. Kaya yun yung parang point ng song na kahit meron ng lahat sa'yo, kung wala ka namang pagpapakumbaba is parang wala lang. Diba? Ayun. okay po. What challenges have you faced as a local artist in promoting Cordilleran music today po? Ano po yung mga pinaka-challenging na experience nyo po? Nung una, yung sobrang challenge na na-experience namin noon is yung copyright. Ayun, yung 'di ba? Kahit naman mas okay ngayon kasi yung copyright ngayon is lantaran na pwede mo siyang i-register kahit saan. Noon kasi wala kasi nag-umpisa kami sa CD. Yung uso-uso yung CD noon, pwedeng i-burn mo lang diyan tapos may kopya na sila, ganun. Yun yung parang number one na parang challenge na seryosong challenge na na-encounter namin. Pero sa yung iba naman parang okay lang naman, parang carry. Pero yun yung parang first na challenge na-encounter namin na parang ang hirap i-solve. Kasi pag pumupunta ka doon, ibebenta nila ng murang-mura. Tapos yung galing sa'yo, yun yung original. Yun lang yung alam ko na challenge na parang una naming na-encounter. Pero yung mga ibang sumusunod naman is parang minor lang naman, minor challenges lang. Kaya naman. Okay. Okay po. For the fourth question po, why do you believe it is important to preserve Cordilleran music po? Para sa inyo po, ano po yung unique sa Cordilleran music po? Di ba, mga Igorots tayo. I mean, nasa Cordillera tayo. Yung mostly sa mga linalabas namin is yung sa atin. Kaya, syempre parang kasama na rin yun na dapat anong tawag doon? I-stay natin yung kung ano yung kayamanan na nasa atin. Kasi kaya din naman nating gumawa ng sarili natin, di ba? If you have the talent to magsulat ng kanta, kahit sa mga sayaw-sayaw, ganun, mas magandang i-preserve yun para yung mga sumusunod na generation at least may nakikita sila na example. Ganun, na pwede pala yun. Pwede rin palang ako magsulat ng ng Igorot song. Parang kayo po
Oo, parang good example garon na si Ate Marge nagsulat ng ganun. Pwede rin ako magsulat kung Ibaloy ka ganun or kung saan ka man lupalop ng Cordillera, at least alam mo na pwede pala. Kaya kailangan nating i-preserve para yung mga sumusunod na generation at least kaya nilang, tularan nila para hindi siya mamatay. At least yung mga sumusunod ngayon, gaya ng mga ading natin, may nagsusulat din sila. Yung mga sumusunod din sa kanila, tinutularan din nila. Para kailangan natin siyang i-preserve para yung next generation, masundan din nila yung mga ginagawa natin. And sa fifth question naman, yung message mo sa audience. What message would you like to share with young people and the community? Ano po yung advice niyo sa mga gustong mag-music? Or, Sa mga aspiring, hindi lang sa music ha, sa lahat, art naman is wide siya, di ba? May mga music, dancing, ganun. Pero when it comes to music, if you have the gift, kung meron kayo yung gift at nakikita nyo sa sarili nyo, I encourage you to develop. I-develop nyo yung nasa inyo. If you can write, yan, mas maganda na isulat nyo yung sarili nyong kanta. Para mas maganda kasi yung sa'yo nang galing yung song. Kasi makaka-relate yung tao. Yes, Parang po. mararamdaman nila yung emotion ng kanta. Kaya True. kung may gift kayong ganon, i-develop nyo. Yan, isulat-sulat kayo ganon. And then, pwede naman kayong mag-ask sa akin or sa mga kasama natin ng help. Open naman tayo. Ayun, okay. For the last question po, ma'am, are there any upcoming projects or initiatives you'd like to share po? Ah, Or may new songs po ba kayo na pwede po naming abangan? yung bago natin kalalabas lang last month, yung entitled Iyaman. Yan, Iyaman. kalalabas lang. If you have time, mabalin nga, biro kanyo, ije YouTube tayo. Ayun, Iyaman. And may upcoming din ako na naluluto pa. Iluluto pa natin. Ayun, para sigurado siya. Pangit din kasi yung sunod-sunod kasi hindi na mapapakinggan yung una para Opo. hindi siya matabunan. Antayin niyo yung ganun. And then mga gigs, if may mga invitations, doon kami pumupunta. Yan, open po kami for invitations, guestings, ganun. So guys, let's listen po sa bago po nilang music which is Iyaman po na na kinompose po last month po. Yan, na-release last month. Na-release last month. Of course, yung song din ng kapatid ko, meron din. Release din siya last month din. Okay, guys, let's subscribe to their YouTube channel Yes. and listen, like and follow po. Yeah, my page. My page. Sige, Marjorie B. Timer ready. Love songs or cultural songs po? Cultural songs. Instant coffee or kaping barako? Kaping barako, of course. Flowers or chocolate? Chocolate na lang. Summer or rainy? Mas maganda sa rainy para medyo emotional tayo. Makakasulat tayo ng kanta. Ma'am, single or taken? Double. Ay! Okay, Double so, ako ma'am, high notes or low notes? Notes. Sa low muna. Okay. Music or movies? Music. Solo performance or with band? Pwedeng both. Oh, okay. Singing in native language or English? Native na lang muna. Cordillera Mountains or beach? Mountains, try natin. Okay. Sa next naman, ma'am, is sa songs nyo. Layad Dinapuan or Kararagina? Layad Dinapuan. Magadi Udum or Namnama? Namnama. Layad and Diyos or Jesus Bidanas? Layad and Diyos. Arapap or Diag di mga dawi? Biyag di mga dawi. Ma'am, guilty or not guilty? Pumiyok habang nag-perform. Guilty. Nakalimutan ang lyrics habang nagkumakanta. Super guilty. Nawala sa tono habang kumakanta. Guilty, meron din. Ma'am, last question po. What is your most memorable experience performing your own music? Yung in general ba? Yung pag may lumalapit na na nag-share na yung song nyo, na-inspire ako, ganun. Yan, big thing yun para sa akin. Ayun.